Maraming salamat sa lahat ng nandito sa weekly parintado ni Alvin Jimenez at nalaman natin kung gaano karami yung nagmamahal sa kanya. At gusto ko lang po sabihin sa inyo na isa po si Tado sa unang-unang nakasama ko sa industriya ng showbiz in the year of 2003 to 2004. Host po kami noon sa MTV, ang saya-saya. Ayan. Katulad nga nung sinabi kanina ni Kuya Jim, si Tato ay hindi komedyante. Siya ay Tado. Seryosong tao po yan si Tado sa likod ng camera. At maraming hindi sa kanya nakakaalam na talaga namang ang kanyang plano at gagawing plano pa sa dapat na gawin niya ay magagawa niya. Naintindihan niyo ba yung sinabi ko? Hindi, yan. Si Tato po ay seryosong tao at sa pagiging seryoso niya ay nagawa niyang lagyan ng mineral water na 6 na piraso ang aking bag. At ako naman ay seryosong pa-exit sa ABS-CBN sa guard ng ABS-CBN versus GMA7. At chinek nung guard yung bag ko. Pag-check niya, sabi sa akin ng guard, swabe ka talaga. Nakita niya 6 na mineral. Akala niya ninakaw ko sa kantin o kaya somewhere sa dressing room. Naisip ko na kung sino talaga yung naglagay nun sa bag ko, hindi naman magagawa nung ibang ano. Siya lang naman ang Tado doon, di ba? Ano ba yung, yun nga, pinaalala sa akin ni Ramon kanina yung para hindi mahalata na may laman yung bag ko, 6 na roll yung tissue. Magaang naman yung linagay niya. At chinek ulit. Pag-exit ko ulit sa guard ng ABS-CBN sa Isguera Street, chinek niya. Sir, bakit may tissue dito? Ibang guard naman yun. Sabi ko, ay, siya na naman yan. Siya na naman, sabi ko ganyan. Yung mga bagay na yan ay harutan namin ni Tado nung araw. Talagang maharot siya. Sobrang kaharutan niya. Pero siya yung taong nag-umpisa pa lang ako sa industriya. Wala akong pamasahe. Nagpapas lang ako. Andyan yung dumating yung pagkakataon na pinapautang niya ako, hindi pa ako sumisweldo. At hanggang sa sumweldo na ako, pero bago yun, araw-araw niya pala akong nililibre mula January hanggang siguro June. Nililibre niya ako ng buko juice. Buko juice, nililibre niya ako lagi, araw-araw halos. At wala akong masabi sa kanya at naaalala niya ako sa ganung kahit simpleng paraan ay naaalala niya ako sa ginagawa niya sa araw-araw namin pag-host sa MTV. Hanggang sa dumating yung sumweldo na ako, nag-aya sa akin kumain sa ABS-CBN sa loob din noon na hindi ko alam kung anong restaurant yun, basta mamahaling restaurant yun. Umorder siya, marami siyang in-order. Tinod ni order din. Order ganyan. Kain kami, kain. Hanggang sa may tumatawag sa kanya, "Hoy, CR lang ako sabi. Sino ako? Kain ako. Tinext ko, sabi ko, asan ka na? Tumawag, "Hoy, may lakad ako, nandito na ako sa bahay, bibihis ako, hindi mo ako nalakarin. Ikaw mo na magbayad niya, ha?" Ano ba ginawa? Siguro hindi yung once yun, twice.
4 na beses, ganun. Pero ang gaganda ng mga ano niya eh. Ang gaganda ng mga reason niya. Katulad ng mga reason niya sa totoong buhay. Sa pakikipaglaban niya, sa lahat ng mga nagsalita kanina rito, hangang-hanga po ako sa lahat ng sinabi niyo ay totoo yun. At, meron pa. Rumakit kami, isa-isang congressman, I never mentioned the name, pero tama ba yun? Tama yung gusto. Tulungan niyo ako minsan pag hindi ko nakaulit. Bakit kami? Hindi yun. Sabi ko, ano ba gawin natin dyan? Gago ka ba? Sabi niya, ano ba yung pinanalo mo? Gusto swabe. Ano yun? Kunin mo yung city mo, tapos yun ang ano natin. Gagi ka, ano yan? Racket yan. Kaliwaan niya. Sabi niya, ayan. Eh, salang na, andun yung mga ibang artista, salang na kami. Habang kinakanta ko, ay hindi, sabi ko, ako kakanta nito, ano gagawin mo? Sasayawin ko. Habang kinakanta ko, sinasayaw niya yung ano. Tapos, exit na kami. Tapos, may lumapit na nagbigay ng 2 envelope. Tapos, binigay niya sa akin sa huli. Sa backstage. Tapos sabi niya, o yan ha, binigyan ka ng racket, painom ka, maya. At ayun na. Sita ako, galing mo ka ba ako sa gusto ko pa ako yung mga maraming banda. May banda ka ako. Gusto ko Sugar Free, Tong Abay, Yano, mga ganun. Marami ko sinabi sa kanya. Tapos, yun. Tapos, sige, doon tayo pumunta. Sa kanya pa ako sumabay. Sa sasakyan niya, yung Subaru. Tad, sorry kwento ko na to. Ayun, si Ate Leia. Sa loob. Sige, ayun nga. Tapos, pag-park namin, nagulat ako, yung ganyang ilaw, kulay pula. Yung ilaw, sabi ko, pagbaba ako, pinukuto ba na ako? Yung sumalubong sa kanya katabahan. Sir Tago, andyan na po yung order yung 2. Ay, kinig ako, nasa likod niya ako eh. Pero, sabi ko, sige, alam ko anong 2. 2 bote, 2 case, gano'n. Tapos, pasok na kami. Bumalaga sa akin, ganitong yung tubo. Gumigiling doon talaga. Sobrang gumigiling, hubot-hubot talaga. Utang yun. First time kong pumasok sa gano'n dito sa Manila. Sa Cubao. Tapos hindi, 2 eh. Yung isa nandun. Tapos, paupo siya, kukunin niya yung 500 pesos sa may bote. Sa bote, para, basta, alam niyo na yun. Sorry pero ito yung mga talaga hindi ko makakalimutan na memory namin ni Paring Tats. Na lahat ng babae doon ay nakasibra. So, okay na yung gano'n. Katulad nga na sinabi ni Norman, ano ba yung huling-huling sinabi mo na yung sinabi mo kanina? Hindi ba kanina? Sige. Para sa akin, mahal na mahal natin si Arvin Tado Jimenez at alam na natin na nasa mabuti na siyang kamay ngayon. At gusto ko lang pong sabihin sa inyo na para sa akin po ay nawalan po tayo ng isa sa pinaka-importanting tao sa Pilipinas. Maraming salamat po.